Kinuha ko na ang pangako ko sa sarili ko na hindi na ako babalik sa San Roque. Matapos ang lahat ng nangyari, hindi ko na kayang bumalik. Para bang isang buong buhay na ang lumipas. Pero ang mga alaala ng gabing iyon ay patuloy na bumabalik sa akin. Ang baha, ang dilim na lumamon sa bayan, ang mga mukha ng mga mahal ko. Lahat sila nawala ng saglit. Pinangako ko sa sarili ko na hindi na babalik at sa loob ng maraming taon, pinanatili ko ang pangakong iyon. Ngunit nagbago ang lahat nang sandaling tumawag sila. Isang simpleng tunog, katulad ng anumang tawag, ngunit naramdaman ko ang pag-aalala sa boses sa kabilang linya. Kilala ko ito, isang tao mula sa nakaraan. Kailangan kita bumalik, sabi nila, at ang puso ko ay naputol. Bago pa ako makapagsalita, ipinagpatuloy nila. Tungkol ito sa dokumentaryo. Kailangan ka namin. Isang dokumentaryo tungkol sa bayan na nalunod sa baha. Isang simpleng proyekto tungkol sa mga lugar na nakalimutan. Ngunit alam ko na may iba pa dito. Hindi basta isang nakalimutang lugar ang San Roque. May sumpa dito. May isang bagay sa tubig. Isang bagay na nakabaon sa ilalim nito. Isang bagay na hindi kailanman matatanggal. Hindi ko iniwasan ang gabing iyon. Tumakbo lang ako mula dito. Akala ko ay malaya na ako. 10 taon ang lumipas. Isang dekada ng muling pagtatayo, ng pagsisimula muli. May sarili akong buhay ngayon. Sarili kong pamilya, sarili kong kapayapaan. Oh, akala ko. Ngunit ang tawag na iyon ang nagwasak ng ilusyon kong iyon. Para bang ang nakaraan ay hinihila ako pabalik sa lugar na pinangako ko na hindi ko nababalikan. Sinabi ko sa sarili ko na trabaho lang ito. Isang simpleng dokumentaryo. Ngunit sa kaloob-looban ko, alam ko na hindi ito ganoon. Nang tinanggap ko ang pagbabalik, naramdaman ko na ang takot ay nagsisimulang pumasok sa aking katawan, ang aswang. Ang nilalang na nagbigay takot sa aking mga panaginip mula ng gabing iyon. Hindi ito nawala. Dapat sana'y nakinig ako sa aking nararamdaman, ngunit hindi ko ginawa. Hindi ko kailanman ginawa. Habang ang van ay patuloy na naglalakbay papuntang San Roque, naramdaman ko ang hindi pagkatugma sa aking dibdib. Hindi nagbago ang mga kalsada, ngunit ang tanawin ay tila naiibang-iba. Ang mga puno, ang mga burol, para bang mayroong kakaibang pag-ikot na parang ang lupa mismo ay binago ng isang malupit na puwersa na nagtagal dito. Ang hangin ay mabigat, siksik, puno ng isang hindi masabi na babala. Ang mga crew sa likod ng van ay abala sa paghahanda ng kanilang kagamitan. Nag-uusap tungkol sa kanilang mga plano para sa shooting. Hindi nila alam ang dinanas ko, ang mga bagay na nangyari dito. Hindi nila alam ang mga kabangisan na nakabaon sa ilalim ng tubig. Ang aswang na naghihintay ng tamang pagkakataon upang umatake. Sinubukan kong itaboy ang pakiramdam na iyon at tinutok ang isipan ko sa mga detalye ng trabaho. Isa na namang dokumentaryo ito. Sa huli, ang iba ay nasasabik, hindi nila alam ang katotohanang nakatago sa ilalim ng kanilang mga mata. Ngunit ang katotohanan ay laging naghihintay na sumabog at ramdam ko ito parang isang anino na matagal nang nakatago. Nang makarating kami sa hangganan ng San Roque, habang ang takip-silim ay nagsisimulang magtakip sa kalangitan, ang bayan na dati ay masigla ay ngayon hindi na kundi alaala na lang. Isang sirang lugar na natigil sa oras, nalunod sa mga tubig ng dam. Ang mga labi na lang ng bayan ang natira. Mga napakabasag na gusali, mga bahay na kalahating nalunod, mga kalawangin na sasakyan na iniwan. Ngunit alam ko sa kaloob-looban ko na may higit pang nakatago sa ilalim ng ibabaw. Ang tubig ang baha,
Hindi lang ito isang natural na sakuna. Dumating ang mga ito para sa ibang bagay, isang bagay na mas madilim. Nakita ko ito ng gabing iyon. Ramdam ko sa bawat himay ng hangin na dumaan sa paligid ko. Isang hindi likas na puwersa ang nagtulak sa amin na lisanin ang aming mga tahanan, isang bagay na patuloy na nagtatago sa dilim. Bumaba ako mula sa van, nanginginig ang mga binti ko. Ang katawan ko ay kusang umiwas sa tanawin ng madilim na tubig ng dam. Para bang mayroong isang bagay na dumaan sa paligid ko at wala akong magawa kundi tumitig sa likod ng malamig na katahimikan. Naririnig ko ulit ang mga bulong, ang mga mahihinang tinig ng mga nawawala, tumatawag sa akin. Nandyan pa sila, nakulong sa ilalim ng tubig, naghihintay ng isang tao na makaalala. Habang nakatayo ako doon, tinititigan ang lawak ng tubig sa aking harapan. Naramdaman ko ang bigat ng nakaraan na bumigat sa aking mga balikat. Pinangako ko sa sarili ko na hindi na babalik, ngunit narito ako. Nakatayo sa gilid ng lubog dam, isang lugar na akala ko ay isang simpleng alaala na lamang. Ngunit higit pa roon, isang sumpa, at ako ay pumasok dito ng kusa. Lumingon ako sa mga crew, sinusubukang pigilan ang pakiramdam ng takot na halos sumakop sa akin. Sila ay abala pa rin sa paghahanda ng kanilang mga kamera. Hindi nila alam ang dilubyong nag-aabang sa kanilang malapit. Hindi nila ito nakikita. Hindi nila nararamdaman ang nakakabingging dilim na bumabalot sa lugar na ito. Ngunit ako, ramdam ko ito at nakakatakot. Isa sa mga crew, isang batang lalaki na nagngangalang Eric, ay lumapit sa akin na may ngiti. "Okay na ba lahat para sa unang shot?" Tanong niya. Hindi alintana ang takot na nararamdaman ko. Ang kasiyahan niyang iyon ay isang matalim na kabaligtaran ng malamig na pakiramdam na dumadapo sa aking tiyan. Pinilit kong ngumiti, binanggit ang isang kasinungalingan. Oo, okay na lahat. Pero sa loob-loob ko, hindi ako okay. Halos hindi ko kayang tiisin. Ang tubig ay tila masyadong kalmado. May isang bagay na mali sa paraan ng pagkakaupo nito. Para bang tinatanaw ako mula sa ilalim. Gusto ko nang umalis, ngunit hindi ko magagawa. Pumunta na ako rito. Masyado nang malayo para tumalikod. Ibinigay ni Eric sa akin ang mikropono at tinanggap ko ito ng nanginginig na kamay. "Magsisimula tayo sa gilid ng tubig," sabi niya. Nagsisimulang itakda ang unang shot. "Maganda dito sa camera." Ngunit habang papalapit ako sa tubig, ang puso ko ay nagsimulang mag-rush. Nararamdaman ko ulit ang hatak, ang pagkabighani ng isang madilim na bagay sa ilalim ng ibabaw. Hindi lang baha ang sumubok na lamunin ng lugar na ito. May isang bagay pa. Isang bagay na matagal nang nandyan. Isang bagay na hindi kailanman umalis. Tumingin ako sa malalim na tubig. Ang aking hininga ay nanigas sa aking lalamunan. Ang mga refleksyon ng mga puno at mga bahay ay kumikislap sa madilim na kalaliman. Ngunit may iba pang naroroon. Isang anyo. Mabilis na gumalaw, masyadong malalim upang makita, ngunit alam ko kung anong bagay ito. Nakita ko na ito noon. Ang aswang. Ang gabi na in-evacuate ang Barangay San Roque ay patuloy na bumabalik sa aking isipan, parang sirang plaka. Para sa mga ibang taga-baryo, isang simpleng emergency lang dahil sa paparating na baha. Inisip nila na isang natural na kalamidad lang, isang normal na evacuation. Pero alam ko na may ibang bagay na mas madilim na nangyayari. Ang pangalan ko ay si Lando at ako lamang ang tanging nakaligtas mula sa gabing iyon. Gabing iyon nang nawalan ako ng lahat. At higit pa riyan, may mas masama pang sumunod sa akin mula sa lugar na iyon. Sana ay masabi ko na isang bangungot lang ito, ngunit hindi.
Totoo ito. Masyado itong totoo. Nagsimula ang gabing iyon tulad ng anumang gabi. Ang hangin ay mabigat dahil sa paparating na ulan. Ang ilog ay lumaki at umabot na sa isang delikadong antas. At ang malalakas na ulan ay tila hindi tumitigil. Ang pamilya ko ay naroon sa aming nipahot. Magkakasama habang hinihintay namin ang signal para umalis. Ang nanay ko, si Maria, ay tila hindi mapakali buong araw. Nakita ko sa mukha niya ang takot habang naglalakad siya. Sa paligid ng bahay, iniutos sa mga kapatid kong mangolekta ng kanilang mga gamit. Tinutok niya ang kanyang mga mata sa pinto. Parang may hinihintay siyang isang tao o isang bagay na magbibigay sa amin ng babala tungkol sa baha. Ngunit walang nagbigay babala tungkol sa bagay na sumunod. Hindi ko pa alam noon, pero ngayon ko na naiintindihan na alam ng nanay ko ang mas malalim na nangyayari. Nakita niya na ang mga palatandaang hindi ko pa noon nauunawaan. Ang kakaibang galaw ng mga hayop, ang mga bulong-bulungan mula sa gubat, ang paraan ng hangin na parang may nakatagong pangitain. Sinubukan niyang manatiling kalmado, pero alam ko, takot na siya. Hindi dahil sa baha, kundi sa ibang bagay. Dapat ay sabay-sabay kaming umalis nang tumunog ang kampana, pero hindi nangyari iyon. Dahil bandang hating gabi, ang hangin ay humugong ng mas malakas kaysa sa dati. Naririnig ko ang malalayong tunog ng baha, ngunit may ibang tunog na naririnig ako sa ilalim nito. Isang kaluskos, parang may isang bagay na gumagapang sa lupa, mabigat at mabagal. Para itong tunog na magpapahinto sa paghinga at magpapabilis sa tibok ng puso. Hinihila ng nanay ko ang aking kamay at tinawag ang mga kapatid ko na magtahimik. Ngunit huli na. May isang malakas na kalabog sa pinto. Matindi, malakas at hindi tao. Nakatigil ang nanay ko. Naalala ko ang mukha niyang naging maputla habang tinitingnan niya ako. "Huwag mong buksan ang pinto, Lando," pulong niya. Pero huli na. Bago pa siya matapos, ang pinto ay tinanggal mula sa mga bisagra. Ramdam ko ang lamig na pumasok sa loob ng bahay. Isang lamig na hindi natural. Tumigil ang hangin. Pero may ibang nangyari. Ang tunog ng paghinga, mabigat at magaspang mula sa kabila ng silid. Pagkatapos, pumasok ito. Hindi ko maintindihan kung ano ang nakikita ko. Una, parang tao, matangkad, masyadong matangkad. May mga braso at binti na baluktot ng hindi normal. Ngunit habang gumagalaw ito, napansin ko na hindi ito tao. Ang balat nito ay basang-basa ng isang bagay. Dugo o mas masama pa. At ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim na parang likidong lava. Hindi ito ngumingiti. Pero ang paraan ng pag-ikot ng mukha nito sa dim na ilaw ay parang nangunguso ito. Gutom ito. At tinitingnan kami. Sumigaw ang nanay ko habang niyayakap ang aming bunso na si Sita. Ngunit wala siyang magawa. Mabilis itong lumapit at ang mga braso nito ay humaplos sa katawan namin. Ang mga kapatid ko ay sumigaw, ngunit natigil ang kanilang mga iyak habang itinutulak kami ng nilalang at niyayakap kami. Napakabilis nito. Napakabigat. Ito ay tulad ng wala akong nakitang nilalang sa kahit saan. At ang amoy, ang baho ng kamatayan at nabubulok na laman, puno ang buong kwarto. Hindi kami makakita ng hininga. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas, ngunit tumakbo ako. Tumakbo ako ng mas mabilis kaysa sa akala ko. Mula sa bahay at palabas sa gabi, ang mga tunog ng nilalang ay patuloy na sumasabay sa akin, ngunit hindi ko tumigil. Naglalakad ako sa putik, naghahanap ng paraan upang makalabas, makaligtas. Hindi ako tumigil hanggang sa mapalayo ako mula sa baryo. Nagtago sa dilim ng gubat, ang katawan ko ay nanginginig. Pero pagkatapos,
Habang tumitingin ako sa direksyon ng baryo, nakita ko ito. Mula sa bubong ng nipahot namin, tumaas ito. Isang nilalang na puno ng dugo, gumingiti sa dilim. Ang mga mata nito ay tumingin sa akin at parang huminto ang oras. Alam nitong nakita ko ito. Alam nitong nasaksihan ko ang kanyang kasamaan. Tumakbo pa ako ng mas malayo, hindi na muling lumingon. Ngunit ang imahe na yon, ang ngiti na yon, ay patuloy pa ring nagpapahirap sa akin. Hindi ko alam kung ano ito, kung ano ang nilalang ito. Pero alam ko, nandyan pa rin ito, naghihintay para sa tamang panahon upang sumugod muli. Ako lamang ang nakaligtas at dala ko ang kasalanang iyon hanggang ngayon. Wala akong pagkakataon para magpaalam. Ang pamilya ko, ang bahay namin, lahat, nawala sa isang iglap. At ngayon, mga taon na ang lumipas, ang tawag na nagbalik sa akin sa San Roque ay muling nagpakita ng isang bagay. Akala ko nakaligtas ako, pero mali ako. Hindi ito nawala. Naghihintay lang ito para bumalik ako. Dapat ay pinakinggan ko ang aking mga nararamdaman. Dapat ay alam ko na. Ngunit ngayon, huli na. Ang aswang ay nandyan pa rin. At natatakot ako na bumalik na ito para sa akin. Nakatayo kami lahat malapit sa dam, naghihintay na magsimula ang susunod na segment. Ang crew ay abala sa mga kamera, inaayos ang mga anggulo para sa aming mga interview. Ngunit ramdam ko ang aking tiyan na tinitigasan sa bawat minutong lumilipas. Ang lugar na ito, ang sinumpaang lupa, ay may paraan ng pagpaparamdam na parang ang oras ay parang humahaba ng walang hanggan. Parang may hinihintay na mangyari. At alam ko, mangyayari ito. Hindi ko pa nasasabi sa crew tungkol sa aswang kung paano ito pinapaligiran ang aking mga pangarap. Kung paano ito naging kabuntot ng San Roque sa mga henerasyon. Hindi ko alam kung maniniwala sila sa akin, ngunit may bahagi sa akin na hindi sigurado kung gusto ko pa nga silang maniwala. May mga bagay na mas mabuting hindi na muling pag-usapan at ito, ang lugar na ito, ay isa sa mga bagay na iyon. Ngunit wala akong magagawa. Nandito sila upang mag-film, upang i-capture ang lahat ng tungkol sa San Roque. At sa paggawa nila nito, matutuklasan nila ang katotohanan. O mas masahol pa, gigisingin nila ito. Habang papalapit kami sa lugar ng nayon, nakatagpo kami kay Aling Tersing, isang matandang babae na nanirahan sa San Roque bago ito lamunin ng baha. Ang kanyang maliit na bahay ay nakatayo sa gilid ng mga guho. Halos hindi na matibay. May mga pader na baluktot at bubong na parang malapit ng gumuho. Namuhay siya mag-isa mula nang mangyari ang sakuna at kadalasan ay nagsasalita lamang ng mga pabulong at cryptic na pahayag. Sinasabi nilang nakita niya ang mga bagay na hindi nakita ng iba. At marahil, totoo nga, may kakaibang tingin si Aling Tersing sa kanyang mga mata na para bang nakikita niya ang lahat ng nasa loob namin, ang mismong mga kaluluwa namin. Ang kanyang balat ay malupit at kulubot dahil sa edad. Ngunit ang kanyang titig ay matalim, matinding tingin na para bang nakakagimbal. Nang lumapit ang crew upang magtanong para sa isang interview, nag-aatubili siya pagkatapos ay umiling. "Huwag," sabi niya. Ang tinig ay mababa ngunit matatag. "Huwag mag-film dito. Huwag maglubog. At higit sa lahat, huwag tawagin ang mga pangalan ng mga patay malapit sa tubig." Ang kanyang mga salita ay kakaiba at nagpalitan ng mga naguguluhang sulyap ang crew. "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong ni Eric, isa sa mga cameraman. Hindi agad sumagot si Aling Tersing. Sa halip, tumitig siya sa tubig. Ang ekspresyon niya ay naging seryoso. May takot sa kanyang mga mata, ngunit may iba pang naroroon. Isang bagay na sinauna, isang bagay na nagsasalita ng malalim na sugat na hindi pa gumagaling.
Ang tubig ay hindi lang tubig, bulong niya. Ang boses ay nanginginig na para bang natatakot siya na baka magdala ng masama ang mga salitang iyon. Ito ay sinumpa at kung tatawagin ninyo ang mga pangalan ng mga patay, maririnig nila kayo. Darating sila para sa inyo. Nagkatawanan ng crew ng may kaba. Hindi sigurado kung niloloko sila. Ngunit alam ko na mas malalim ang ibig niyang sabihin. Alam ko na ang katotohanan sa kanyang mga salita ay mas madilim kaysa sa iniisip ng iba. Lumapit ako, ang puso ko ay mabilis na tumbiting at tiningnan siya. Aling Tersing, sabi ko ng malumanay. Noong una, naninirahan ako dito. Naalala kita. Ikaw ang kambal na kapatid ni yung inakusahan nilang aswang. Ang kanyang mukha ay tumigas. Ang maikling kislap ng pagkilala ay mabilis na napalitan ng malamig na hindi pagkalinga. Ngunit nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Nawalan si Aling Tersing ng isang bagay, ng isang tao, noong nakaraan. At ito ay sumira sa kanya. Tumango siya ng dahan-dahan ngunit hindi nagsalita. Ang pagbanggit ko ng kanyang kambal na inabandona ng mga tao sa nayon ay tila tumama sa isang malalim na bahagi ng kanyang puso. Alam ko ang kwento niya, ngunit ang iba ay hindi. Ang kanyang kambal, isang babaeng nagngangalang Nena, ay inakusahan ng pagiging aswang, isang nilalang na may kakayahang magbago ng itsura matapos ang ilang mga kakaibang pagkamatay sa nayon. Ang mga tao sa nayon ay nagsimulang magbuntong hininga, matakot at magturo ng daliri. Si Nena ay itinakwil, tinutugis ng mga taong dati niyang tinuring na pamilya. At pagkatapos, ilang gabi bago ang baha, siya ay nawala. Ang mga kwentong sumunod ay ligaw, mga tsismis tungkol sa kanya na naging ibang nilalang. Isang bagay na madilim, isang bagay na nabubuhay sa dilim ng kagubatan. Ngunit si Aling Tersing ay palaging tumanggi sa mga paratang. Hindi siya naniwala na ang kanyang kambal ay ang aswang. Hindi alintana kung gaano karaming tao ang nagpilit na kumbinsihin siya. Ngunit kahit siya ay hindi kayang tanggihan ang mga nangyaring kakaibang bagay matapos mawala si Nena. Ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari, ang paraan kung paano ang mga tao sa nayon ay namatay isa-isa, at ang kanilang mga katawan na natagpuan na punit-punit wala ng buhay. Alam niyang may mali, ngunit hindi niya kailanman napatunayan ito. At pagkatapos, nang dumating ang baha, kinuha nito ang lahat, ang nayon, ang mga tahanan, at ang mga tao. Ngunit ang sumpa, tila ay nakaligtas. Mas mabuti pang umalis na kayo, sabi ni Aling Tersing. Ang boses niya ay halos isang bulong. Kung anuman ang naroroon sa ilalim ng tubig, kung anuman ang bumangon mula sa baha, hindi ito titigil, hindi ito namamatay. At ang mga naghahanap ng mga sagot ay kinakain nito. Ang kanyang babala ay lumutang sa hangin, makapal at mabigat, isang bigat na dumapo sa aking dibdib. Gusto kong maniwala na ito'y isang alamat lamang, na ang baha ay kumuha na ng lahat, pati na ang mga kababalaghan. Ngunit sa kaibuturan ko, alam kong tama siya. Nakitang ko na ito, ang aswang na nagtatago sa ilalim ng tubig, naghihintay para sa tamang oras upang umatake. Hindi kami nakalimutan. Naghintay lang ito para sa aming pagbabalik. Huwag kayong lumapit sa tubig, sabi ni Aling Tersing, isang huling paalala bago siya lumisan at iniwasan kami. Kapag ginawa nyo, hahanapin kayo nito. Ang kanyang mga salita ay umuukit sa aking isipan habang umalis kami sa kanyang bahay at ang crew ay nagpatuloy sa kanilang trabaho. Hindi alam ang panganib na naroroon sa paligid namin. Sobra ang kanilang pananabik na tapusin ang proyekto. Masyado silang abala sa kanilang mga pangarap na matuklasan ang katotohanan. Ngunit alam ko na mas mabuti ang mag-ingat. Alam ko kung anong
Naroroon sa ilalim ng tahimik na tubig at natatakot akong baka nagsimula na ito. Pinanood ko ang crew habang nag-aayos sila ng kanilang kagamitan at habang ako'y nakatayo roon, hindi ko maiwasang maramdaman na may isang bagay na gumagalaw sa ilalim ng ibabaw. Hindi pa kailanman naging ganito katahimik, ganito kapayapa. Ngunit alam kong hindi iyon isang magandang bagay. Naghihintay ito. Naghihintay na gawin namin ang aming galaw. Naghihintay para sa isang tao na tawagin ang pangalan nito. At habang nagsimula ulit ang kamera, hindi ko maiwasang magtaka kung kami ay dahan-dahang lumalapit sa kanyang pangahawak. Nasa tabi kami ng Lubog Dam, nag-aabang para sa susunod na segment ng aming dokumentaryo. Ang crew ay abala sa pag-aayos ng mga kamera. Tinutok ang mga anggulo para sa mga interview. Ngunit hindi ko mapigilan ang panginginig ng aking tiyan habang tumatakbo ang mga minuto. Ang lugar na ito, ang lupang tinatakpan ng sumpa, ay may paraan ng pagpaparamdam ng oras na tumatagal magpakailanman. Para bang naghihintay ito ng isang bagay na mangyayari. At alam ko, mangyayari ito. Hindi ko pa nasasabi sa crew ang tungkol sa aswang, kung paano ito nagpapakita sa mga panaginip ko, kung paano ito nanatili sa San Roque sa loob ng maraming henerasyon. Hindi ko alam kung maniniwala sila, ngunit bahagi ko ay hindi rin sigurado kung gusto ko silang maniwala. May mga bagay na mas mabuting hindi na pag-usapan at ang lugar na ito, ang lugar na iyon, ay isa sa mga bagay na iyon. Ngunit wala akong magawa. Nandito sila para mag-film, para i-dokumentaryo ang lahat ng tungkol sa San Roque. At sa paggawa nila nito, matutuklasan nila ang katotohanan. O mas masahol pa, gigisingin nila ito. Habang papalapit kami sa puok ng baryo, nakatagpo kami ng isang matandang babae, si Aling Tersing, na nanirahan sa San Roque bago ito nalunod ng baha. Ang maliit niyang bahay ay nasa gilid ng mga guho. Halos naglalaglagan na ang mga pader at ang bubong ay mukhang anumang oras ay matutumba. Mag-isa siyang namumuhay mula nang mangyari ang sakuna. Nagsasalita lamang ng mga bulong at misteryosong pahayag. Sabi nila, may mga bagay siyang nakita na wala ng iba. At marahil, totoo iyon. May kakaibang tingin si Aling Tersing para bang kaya niyang basahin kami, pati ang aming mga kaluluwa. Ang balat niya ay magaspang dahil sa edad, ngunit ang titig niya ay matalim. Matalim na para bang nakakakilabot. Nang lapitan siya ng crew para humingi ng interview, nag-atubili siya saglit at pagkatapos ay tinanggihan ng alok. Huwag kayong mag-film dito, sabi niya. Ang tinig ay mababa ngunit matatag. Huwag kayong lumusong at higit sa lahat, huwag niyong tawagin ang mga pangalan ng mga patay malapit sa tubig. Ang mga salita niya ay kakaiba at nagpalitan ng mga aling-awngaw ang mga kasamahan ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Eric, isa sa mga cameramen. Hindi agad sumagot si Aling Tersing. Sa halip, tumingin siya sa tubig. Ang ekspresyon niya ay naging seryoso. Makikita mo sa kanyang mga mata ang takot, ngunit may iba pang naroon. Isang bagay na matagal nang nakabaon. Isang bagay na may dalang sakit at sugat na hindi pa magaling. Ang tubig ay hindi lang tubig. Mahina niyang bulong. Ang tinig niya ay parang may takot na natatakot siyang magbalik ang mga salitang iyon. Ito'y may sumpa at kung tatawagin mo ang mga pangalan ng mga patay, maririnig ka nila, lilitaw sila. Nagbiro ang crew, hindi sigurado kung sila'y tinutukso. Ngunit alam ko ang totoo. Alam ko na ang ibig sabihin ng kanyang mga salita ay mas madilim kaysa sa iniisip ng iba. Lumapit ako kay Aling Tersing. Ang puso ko'y tumitibok ng mabilis at tumingin ako sa kanya. Aling Tersing, sabi ko ng mahinahon, dati akong nanirahan dito. Naalala kita.
Ikaw ang kambal ni ang taong inakusahan ng pagiging aswang. Napalunok siya. Ang pagkabigla sa kanyang mukha ay agad napalitan ng isang matigas na anyo ng walang malasakit. Ngunit nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata. May nawala kay Aling Tersing, may isang tao, noong mga nakaraang taon. At ito ang tumuligsa sa kanya. Tumango siya ng mabigat, ngunit hindi siya nagsalita. Ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa kanyang kambal na iniiwasan ng mga tao ay nagbigay daan sa isang malalim na sugat na matagal nang iniiwasan. Kilala ko ang kwento niya, bagamat hindi ito alam ng iba. Ang kambal ni Aling Tersing, si Nena, ay inakusahan ng pagiging aswang, isang halimaw sa mga alamat ng Filipino na nagbabago ng anyo pagkatapos ng ilang hindi maipaliwanag na pagkamatay sa baryo. Ang mga tao sa baryo ay nagbulungan, natakot at nagpasimuno ng mga akusasyon. Si Nena ay itinakwil, pinalayas ng mga taong minsang tinuring niyang pamilya. At bago pa man dumating ang baha, naglaho si Nena. Ang mga kwento pagkatapos noon ay kakatwa. Mga bulong-bulungan na nagsasabing siya ay naging isang bagay na iba. Isang madilim na nilalang. Isang bagay na nabubuhay sa dilim ng kagubatan. Ngunit si Aling Tersing ay laging itinanggi ang mga akusasyon. Hindi siya naniniwala na ang kambal niya ay ang aswang, kahit na anong pilit ng mga tao. Ngunit kahit siya, hindi niya kayang tanggihan ang nangyari nang mawala si Nena. Ang mga kakaibang pangyayari, ang paraan ng pagkamatay ng mga tao isa-isa, ang mga katawan nila ay natagpo ang pira-piraso, nilimas ng buhay. Alam niyang may mali, ngunit hindi siya nakapagpatunay. At nang dumating ang baha, kinuha nito ang lahat, ang baryo, ang mga tahanan at mga tao. Ngunit tila ang sumpa ay hindi nawawala. "Umalis na kayo dito," sabi ni Aling Tersing. Ang tinig niya'y halos hindi marinig. Anuman ang naroroon sa tubig, anuman ang lumitaw mula sa baha, hindi titigil, hindi namamatay, at kumakain ito ng mga dumarating naghahanap ng kasagutan. Ang babala niyang iyon ay bumulusok sa aking dibdib, parang isang mabigat na pasanin. Gusto ko sanang maniwala na ito'y mga pamahiin lamang, na ang baha ay inuha ang lahat kasama na ang mga kalokohan. Ngunit sa kailaliman ko, alam kong tama siya. Nakita ko na ang aswang naghihintay sa ilalim ng tubig, naghihintay ng tamang pagkakataon upang umatake. Hindi kami nakalimutan. Naghihintay lang ito na bumalik kami. "Huwag kayong lumapit sa tubig," sabi ni Aling Tersing bilang huling babala bago siya umiwas sa amin. "Kung lalapit kayo, matatagpuan kayo." Ang mga salita niyang iyon ay umuukit sa aking isipan habang kami umaalis sa kanyang bahay at bumalik sa trabaho ang crew, na hindi alintana ang panganib na nakapalibot sa amin. Sila'y sobrang sabik tapusin ang proyekto, abala sa kanilang pangarap na tuklasin ang katotohanan. Ngunit alam ko ang totoo. Alam ko kung ano ang naroroon sa ilalim ng tubig na iyon, at natatakot ako na nagsisimula pa lamang ito. Pinanood ko ang crew habang nag-aayos ng mga kagamitan, at habang naroroon ako, hindi ko matanggal ang pakiramdam na may isang bagay na gumagalaw sa ilalim ng tubig. Ang tubig na yon ay hindi kailanman kasing payapa, kasing tahimik. Ngunit alam ko na hindi ito magandang tanda. Naghihintay ito. Naghihintay na kami gumawa ng hakbang. Naghihintay na may magtawag sa pangalan nito. At habang nagsisimula na muli ang kamera, hindi ko maiwasang magtaka kung baka naglalakad na kami patungo sa kanyang mga pangil. Ang gabi ay bumaba sa abandoned na nayon na parang isang mabigat na kumot. Ang crew ay nakapaligid sa apoy,
Nag-uusap ng mahina, sinusubukang itaboy ang mga kaganapan ng araw mula sa kanilang mga isipan. Ang hangin ay parang mabigat, nakakabahala, at ang tunog ng hangin ay nalunod ng isang nakakakilabot na katahimikan. Parang ang mismong lupa sa paligid namin ay humihinga ng malalim. Sa malayo, ang lawa ay tahimik. Ang ibabaw nito ay kumikinang sa malamig na, maputlang liwanag ng buwan. Tapos na kaming magbabad sa oras na niripaso ang mga kuha namin mula sa ilalim ng tubig. Ngunit may kakaibang pakiramdam na hindi ako komportable. Pinilit ni Nico na ulitin namin ang lahat ng ito. Kumbinsido siya na mayroong higit pa sa mga lubog na guho. Tumayo ako sa tabi niya habang pinaikot niya ang mga kuha sa kanyang laptop. Ang nakakakilabot na asul na liwanag mula sa screen ay nagcast ng mga multong anino sa kanyang muka. "Panoorin mo ito," sabi ni Nico. Ang boses niya ay halos isang bulong. Pinindot niya ang play button at ang video ng kalaliman ng lawa ay muling nabuhay. Wala itong ibang ipinapakita kundi ang malabo at gumagalaw na tubig habang sina Nico at Jasmine ay nag-iinspeksyon sa mga labi ng lumubog na bayan. Pero habang gumagalaw ang kamera sa mga twisted na guho ng isang lumubog na gusali, may isang bagay na tumama sa aking mata. Isang bagay na gumagalaw sa likuran nila. Sa una, akala ko'y isang laro lamang ng ilaw, ang gumagalaw na tubig na lumilikha ng ilusyon ng pagkilos. Pero habang in-zoom ng kamera, naging malinaw. May isang bagay na gumagapang sa ilalim ng ibabaw ng tubig. Isang hugis, gumagalaw ng dahan-dahan, parang may kamalayan sa kamera na pinapanood siya. Hindi malinaw, parang isang anino ng madilim at kumukulong bagay. Nakaramdam ako ng lamig na dumaan sa aking gulugod. "Anong impyerno yan?" Bulong ko. Pinapost ni Nico ang footage. Tinitigan ng screen na parang hindi makapaniwala. Maputla ang mukha niya at bahagya niyang tinigilan ng kamay habang tinuturo ang figure. "Hindi ko alam," bumunti niyang sinabi. Parang sinusundan sila. Si Jasmine na nakaupo sa tabi ko ay biglang nalamigan. Inakbay niya ang sarili, parang pinoprotektahan ng sarili laban sa isang hindi nakikita na lamig. "Imposible yan," sabi niya. Mababa ang boses. Wala tayong nakitang ganun habang andoon tayo. Pero hindi nagsisinungaling ang footage. Ang imahe ng gumagapang na nilalang ay patuloy na naglalaro sa aking isipan kahit sinusubukan kong itaboy ito. Hindi ko maiwasang magtaka kung ito na ba ang simula ng mas masahol pa. Kinagabihan, habang ang crew ay nagtipon sa paligid ng apoy upang pag-usapan ang nakita namin, nagsimulang magbago ang atmosfera. Humina ang hangin at ang hangin ay naging makapal sa amoy ng basang lupa at nabubulok na kahoy. Napakatahimik. Hindi ko matutok ang sarili ko sa pag-uusap. Laging bumabalik sa aking isipan ang footage. Pero hindi lamang ang footage ang nagpalungkot sa akin. Habang ako ay nakaupo, sinusubukang maglinis ng isip, may narinig akong ibang bagay. Isang mahina na tunog, halos hindi marinig sa una. Parang isang bulong na dinala ng hangin. Akala ko una, tunog lang ng hangin na dumadaan sa mga puno. Pero pagkatapos, muling narinig ko ang tawa ng isang bata. Malambing, mataas, pamilyar. Nanlaki ang mata ko. Tumatagos ang dugo ko sa lamig ng katawan ko nang matukoy ko ang tunog. Tawa ng aking maliit na kapatid. Narinig ko na yon ng daan-daang beses. Isang tunog na hindi ko malilimutan kahit na pumanaw siya sa aking mga bisig taon na ang nakalipas. Siya ay napakabata, masyadong bata para mamatay, ngunit tinangay siya ng sakit. Namatay siya sa aking harapan at ngayon naririnig ko siyang tumawa muli. Parang andyan siya sa harapan ko.
Tumingin ako sa paligid ng campfire. Naghahanap ng kahit anong senyalis niya. Ngunit syempre, wala siya roon. Nais kong tawagin siya. Itanong kung siya ba talaga iyon. Ngunit alam kong mas malala ito kaysa sa kaya kong maintindihan. Narinig niyo ba yon? Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig. Tumigil ang lahat sa pag-uusap at tinitigan ako. May kalituhan sa kanilang mga mata. Ano? Tanong ni Eric. Sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko. Sinasabi sa sarili ko na ito lang ay imahe ng utak ko. Ngunit muling dumating ang tawanan. Mas malinaw at naramdaman ko na parang ang puso ko ay natigil. Siya yun, bulong ko. Siya ang kapatid ko. Nagpalitan ng mga tingin ng crew, ngunit walang nagsalita. Ang apoy ay patuloy na kumakaluskos. Ang liwanag nito ay nag-iwan ng mahahabang anino sa paligid. Nagsimula kaming maghintay sa katahimikan. Bawat isa'y ramdam na may hindi tama. Ang hangin ay tila tumigil. Ang kagubatan sa paligid namin ay parang may buhay, nagmamasid, naghihintay ng isang mangyayari. Tumingin si Jasmine sa akin. Ang mukha niya ay maputla. Lando, sigurado ka ba? Hindi lang ba yan sa imahinasyon mo? Pero alam ko na hindi ito bahagi ng imahinasyon ko. Totoo ito. Ano man ang nangyayari dito, ano man ang nagtatago sa ilalim ng tubig ng sumpang lawa, tinatawag kami nito, inihila kami papalalim. Bigla, isang tunog na mas malakas ang sumira sa katahimikan. Isang mabagsik na ugong na umaabot mula sa lawa. Parang may gumagalaw, isang bagay na napakalaki, umaangat mula sa kalaliman. Tumatakbo ang puso ko sa aking dibdib habang nararamdaman ko ang isang alon ng takot na dumadaloy sa aking katawan. Ano man yon, papalapit na ito. Ramdam ko ang presensya nito ngayon, paligid kami. Ang mga buhok sa batok ko ay tumindig at hindi ko magawang alisin ang mata ko mula sa tubig. Alam ko may isang bagay na nagmamasid sa ilalim ng tubig, naghihintay na lumabas. At pagkatapos, ng mabilis na tulad ng pagsisimula nito, lahat ng ito ay tumigil. Ang tawa, ang ugong, ang pakiramdam ng isang bagay na nagmamasid sa amin. Lahat ito ay nawala, nag-iwan ng isang nakakabahalang katahimikan. Tumingin ako sa mga kasamahan ko. Ang mukha ko ay maputla at tila pagod. Kailangan natin umalis. Ngayon na. Ngunit walang gumalaw. Nakatigil sila, nakatingin sa tubig, naghihintay na may mangyayari. Nakita ko ang takot sa mga mata nila at alam kong nararamdaman nila ito. Anuman ang nandoon, hindi pa ito tapos sa atin. Ang gabi ay nagpatuloy. Bawat minuto ay tila tumagal. Ang lawa ay parang may itim na enerhiya, parang may buhay. At ang tunog ng tawanan ng kapatid ko ay patuloy na bumabalik sa aking isipan. Isang nakakatakot na paalala na hindi tayo nag-iisa. Habang pinapack up ng crew ang gamit para sa gabi, hindi ko maalis sa isip ko na may isang bagay na kakalabas lang. Ang mga boses mula sa ilalim ay simula pa lang. Ang araw ay halos hindi makalusot sa makapal na mga ulap na bumabalot sa kalangitan na nagdudulot ng mapurol na kulay, abo sa lahat ng bagay. Ang umaga ay tila kakaiba, ang hangin ay iba. Ang amoy ng lawa ay naging matalim, halos metalikong amoy, na para bang ito ay nahaluan ng isang bagay na mas matanda pa kaysa sa tubig mismo. Tayo ay nakatayo sa katahimikan habang tinitingnan ng bangka ni Mang Benjo. Dahan-dahan itong yumanig sa alon, parang iniwan doon ng nagmamadali, at ang itsura nito ay nagdulot ng kirot sa aking tiyan. Walang nagsalita. Walang kailangang sabihin. Alam naming lahat na may nangyaring masama. Wala na si Mang Benjo at si Jasmine. Siya ay nawawala pa rin. Dahan-dahan akong lumapit sa bangka. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap ko.
Pero may isang instinct na hindi ko maalis. Paglapit ko, napansin ko ang malalim na mga gasgas sa kahoy. Mga marka ng pangil na para bang ipinukpok ng may matinding galit na hindi ko kayang unawain. Sobrang laki ng mga ito para sa isang tao at sobrang lalim para sa anumang normal na hayop. Biglang tumalo ng puso ko nang pumasok ako sa bangka. Ang mga bota ko ay lumubog sa dugo na nakalatag sa ilalim. Walang tanda ni Mang Benjo. Walang bakas maliban sa mga marka, ang dugo at ang isang pakiramdam ng wakas na parang isang sumpa na kumapit sa hangin. Pinilit kong magpigil, subalit ang mga saloobin ko ay naguguluhan, parang hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. Hindi ito dapat mangyari. Nandyan kami para mag-imbestiga ng isang lumang alamat, isang bagay na malayo, isang bagay na hindi kami matatangga. At narito kami, nasa gilid ng isang bagay na mas madilim kaysa sa anumang aming naisip. Tumawag ako kay Mang Benjo. Ang boses ko'y isang echo sa katahimikan, pero walang sumagot. Nanatiling tahimik ang lawa. Ang ibabaw nito ay nagre-refleksyon ng maputlang langit. Parang nilalaro ang aming mga pagsusumikap. Si Nico ang unang bumangon at nagsalita. "Hindi ito tama," sabi niya. Ang boses niya ay puno ng takot. "Kailangan nating malaman kung saan siya pumunta." "At si Jasmine," dagdag ko, ang boses ko'y halos bulong na lang. Ayokong sabihin ito ng malakas, pero kailangan ko. Hindi na namin kayang itago na siya ay nawawala. Nawala siya at ang anumang kumuha sa kanya ay naroroon pa rin, naghihintay. Tumingin ako sa paligid at si Eric ay nakatayo ilang hakbang ang layo. Ang mukha ay maputla, ang mata ay malaki sa takot. Malinaw na wala ni isa sa amin ang may lakas ng loob na magsalita ng mga salitang unti-unting bumangon sa aming mga isipan na kami ay hinuhunting. At anuman yon, patient ito. May layunin. "Kailangan nating lumangoy," sabi ko. Ang boses ko'y matigas sa kabila ng takot na pilit bumabalot sa aking katawan. "Kailangan nating hanapin siya." Wala nang umalma sa iba. Katulad ko, natatakot din sila pero wala nang natirang option kundi ang magpatuloy. Nandyan na kami at kung may pagkakataon pa para matagpuan si Jasmine, ito ay nasa kailaliman ng tinatawag na lawa. Inuha namin ang aming mga gamit pang dive at ang katahimikan sa pagitan namin ay nagiging mas mabigat sa bawat sandali. Ang bangka ay dahan-dahang lumulutang sa tubig habang inaayos namin ang mga tangke at pinaghahanda ang aming sarili sa pagtalon sa ilalim. Ang puso ko ay mabilis na tumibok. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang ni-recheck ang straps ng wetsuit. May isang bahagi ng akin na gustong tumakas, huminto. Pero alam ko na kung hindi ko ito gawin, hindi ko kayang mabuhay na may kasalanan. Si Jasmine ay naroroon pa rin. Kailangan ko siyang makita. Kailangan. Sumunod sa akin ang iba sa tubig at ang lamig ng tubig ay para bang isang malupit na hampas sa aking mukha. Nararamdaman ko ang lamig na dumadaloy sa aking mga buto. Pero hindi ko ito pinansin. Dahan-dahan kaming bumaba sa madilim na tubig. Ang dilim ay sumasakop sa amin habang lumulubog kami, palayo sa ibabaw. Wala akong marinig kundi ang ingay ng sariling paghinga, ang pag-ikot ng hangin sa aking tangke, at ang patuloy na pagtibok ng aking puso. Pinilit kong pigilan ang takot na lumalaki. Ngunit nagtuon ako sa malabo na anyo ng mga lumubog na gusali na nakapalibot sa amin. Ang mga labi ng isang bayan na minsang buhay at masigla, ngunit ngayon ay nakalimutan ng oras, nalunod sa ilalim. At doon, nakita ko ito. Isang kislap ng liwanag ang kumapit sa aking mata. Akala ko una, isa lamang itong ilusyon ng tubig, isang refleksyon mula sa araw sa ibabaw.
Pero napagtanto ko kung ano ang tinitingnan ko. Ang oxygen tank ni Jasmine dahan-dahang lumulutang sa agos. Tumibok ang aking tiyan habang nilapitan ko ito. Ang bigat sa aking dibdib ay tumitindi sa bawat segundo. Inabot ko ito, binunot ang tangke. Pero habang ginagawa ko yun, may nakita akong bagay na nagpapadilim sa aking dugo. Mga hibla ng mahabang itim na buhok, lumulutang sa tubig na umaagos sa agos. Tumigil ako, ang puso ko ay tumigil sa isang segundo. Alam ko ang mga hiblang iyon, kay Jasmine. Nararamdaman ko ang takot na dahan-dahang pumapalit sa akin, parang pinipiga ang aking lalamunan. Hinawakan ko ang tangke at dahan-dahang nilapitan ito. Ang mga hibla ng buhok ay dahan-dahang umiikot sa tubig. Walang katawan, walang bakas ng anumang paliwanag kung bakit ang buhok ni Jasmine ay naroroon. Bakit naroroon ang kanyang oxygen tank? Ang tanging bagay na alam ko ay nawala siya. Nagbalik ako sa ibabaw. Ang isipan ko ay punong-puno ng mga takot na hindi ko kayang ikontrol. Ganito ba natatapos lahat? Ito ba ang hinihintay ng lawa? Kinuha ba nito siya? Hindi ako makahinga. Ang bigat ng tubig ay napakasakit. Ang dilim ay nagsasara sa paligid ko at hindi ko alam kung ang tubig o ang takot na ito ang nagpapabigat sa aking dibdib. Tumulak ako patungo sa ibabaw. Ang galaw ko ay magulo at desperado. Nang umabot ako sa ibabaw ng tubig, huminga ako ng malalim. Ang aking baga ay sumabog sa sakit. Ang katawan ko ay nanginginig dahil sa takot, sa lamig, sa bigat ng nakikita kong kasamaan. Nasa bangka pa rin ang mga kasamahan ko, nakatingin sa akin na may matinding takot sa mga mata. Hindi nila nakita ang nakita ko. Hindi nila alam kung ano ang nangyari kay Jasmine. At ngayon, hindi ko rin alam. Ang tanging magagawa ko ay magdasal. Magdasal na hindi ko lang siya pinanood na tuluyang mawala sa ilalim. Umakyat ako sa bangka, nanginginig sa takot. Ang isipan ko ay nahihirapan tanggapin ang nakita ko. Ang lawa ay kumuha ng isa pang buhay at natatakot ako na kami na ang susunod. Kailangan na nating umalis, sabi ko. Ang boses ko ay malabo at raspy. Ngayon na. Hindi na nag-argue si Nico at Eric. Hinahatak na nila ang bangka palayo sa dalampasigan. Ang mukha nila ay maputla at puno ng takot. Ang atmosphere ay napakabigat, punong-puno ng pangyayari na hindi na namin kayang pigilan, na kami ay pumasok sa isang lugar na hindi namin kayang intindihin, isang lugar na ayaw kaming nandyan. Habang palayo kami sa lawa, hindi ko maiwasang tumingin pabalik. Ang mata ko'y naghahanap sa tubig ng isang huling pagkakataon. Ang ibabaw ay kalmado, ngunit alam kong ang lawa ay hindi tahimik. Tinututok kami, naghihintay, at anuman ito, hindi pa ito tapos sa amin. Ang bangka ay mabilis na lumayo mula sa lawa, ngunit kahit gaano kami kabilis maglayag, hindi ko maiwasang maramdaman na ang tubig ay sumusunod sa amin. Pinubulong ang mga lihim mula sa kailaliman nito. Sa bawat sulyap ko pabalik, ang madilim na ibabaw ng lawa ay tila nakatitig pabalik sa amin. Ang katahimikan nito'y nakakatakot. Habang papalapit kami sa dalampasigan, lalo kong nararamdaman ang bigat ng aming nasaksihan na dahan-dahang pumipiglas sa aking dibdib. Wala na si Jasmine, wala na si Mang Benjo, at ang lawa na ang sumakop sa kanilang dalawa. Wala kaming gaanong sinabi habang bumabalik kami sa bayan. Ang hangin sa bangka ay naging mas mabigat, puno ng katahimikan na tanging pagkatapos ng isang napakabigat na karanasan lamang mararamdaman. Hanggang sa makarating kami sa dalampasigan, doon namin natutunan kung gaano kami kalayo mula sa katotohanan, kung gaano kami kalaki ang na-miss. Sinalubong kami ni Aling Tersing sa pantalan.
Nakatayo siya sa gilid. Ang kanyang matandang mukha ay nakasimangot sa pag-aalala. Pagkakita niya sa amin, agad siyang lumapit. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagala mula isa't isa. May isang bagay sa paraan ng kanyang pagtitig sa amin. Isang halo ng takot at isang bagay pa. Isang mas malalim na pakiramdam. Bumalik na kayo, anya ng tahimik para bang sa kanyang sarili. Pero hindi na kayo pareho. Si Nico ang unang lumapit. Ang kanyang tinig ay mahina. Aling Tersing, kailangan namin ang tulong mo. Hindi namin alam kung ano ang nangyayari. Nawawala ang mga tao at kami. Bago pa man siya makapagsalita ng buo, pinutol siya ni Aling Tersing. Alam ko kung anong nangyari. Nakita ko na ito noon. Alam ko na darating kayo. Ang kanyang tinig ay nanginginig at sa unang pagkakataon, nakita ko ang bigat ng matagal ng takot sa kanyang mga mata. Hindi nyo dapat pinuntahan ang lawa. Hindi nito nakakalimutan. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko at isang pakiramdam ng takot ang dumapo sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang nangyayari? Tanong ko. Ang tinig ko'y nanginginig. Nasaan si Jasmine? Nasaan si Mang Benjo? Tinitigan kami ni Aling Tersing. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Ang aswang, hindi ito isang nilalang. Hindi lang ito isang halimaw o demonyo na maaari mong labanan gamit ang kutsilyo o anting-anting. Isang bagay ito na mas matanda. Isang bagay na nakatali sa lawa na yon, sa nayon, na nalunod. Isang malamig na pakiramdam ang dumaloy sa aking katawan. Ano ang ibig mong sabihin nakatali sa lawa? Pumuntong hininga si Aling Tersing, ang kanyang mga mata ay naglakbay sa isang malayo, para bang inaalala ang isang bagay na matagal nang nakabaon. Ang nayon na nalunod sa lawa. Matagal nang isinumpa bago pa ang baha. Itinayo ito sa isang lugar kung saan ang mga kaluluwa ng mga patay ay hindi nakahanap ng kapayapaan. At nang dumating ang baha, nang tumaas ang tubig at nilunod ang nayon, hindi ang sumpa ang nalunod dito. Sinubsob ito sa kailaliman, kinakain ang kalungkutan, ang pagkawala, ang mga alaala ng mga namatay. At lumago. Nagpalitan ng mga takot na tingin sina Nico at Eric, ngunit hindi ko kayang ibaling ang aking mata kay Aling Tersing. Ang aking tiyan ay kumulo sa takot at ang isang pakiramdam ng pagka-realize ay nagsimulang magbukas sa aking isipan. Ang nilalang, ito ay isang espiritu, bulong ko. Kumakain ito ng mga alaala. Oo, sabi niya, ang tinig niya ay mababa. Kumakain ito ng mga tinig ng mga tumatawag sa mga patay. Habang mas marami kang naaalala, habang mas malungkot ka, mas lumalakas ito. Alam nito ang iyong pangalan, ang iyong tinig, ang iyong kalungkutan. Alam nito ang bawat iniisip mo. Ang aking tiyan ay nagsimulang magsama ng kirot. Kaya si Jasmine, si Mang Benjo, narinig sila ng nilalang, sabi niya ng tahimik. Palaging nakikinig at sa bawat pagkakataon natatawag ka sa mga nawawala. Sa bawat pagkakataon na i-film mo sila o sabihin ang kanilang mga pangalan, pinapalakas mo ito. Pinapalakas mo siya. Nakanganga akong natigilan, ang bigat ng kanyang mga salita ay dahan-dahang pumapasok sa aking isipan. Lahat ng ito, ang kamera, ang investigasyon, ang paghanap ng sagot, hindi lang ito isang dokumentaryo. Pinapakain namin ang bagay. Tinatawag namin ito sa amin. Yun pala ang dahilan kung bakit kami sinusundan. Mumunting sambit ko, para bang sa aking sarili. Yun pala ang dahilan kung bakit nandoon ang oxygen tank ni Jasmine at ang kanyang buhok. Alam niyang naghahanap siya ng mga sagot tulad ng ginagawa namin. Tumango si Aling Tersing ng mabigat.
Inaalala ng nilalang ang iyong mga pangalan, ang iyong mga tinig. Kumakapit ito sa iyo, inahabol ka hanggang sa kunin nito ang lahat. At kapag tapos na, lilipat ito sa susunod. Pigil ang aking paghinga, ang mga iniisip ko ay magulo. Ano ang gagawin namin? Paano namin ito titigilan? Ang mga mata ni Aling Tersing ay lumalim. Hindi mo ito matitigil. Hindi ito titigil hanggat hindi ka nito tinatandaan. Ang tanging bagay na maaari mong gawin ay umalis, pero susundan ka nito. Palagi kang susundan, walang takas. Saglit kaming tahimik. Ang bigat ng kanyang mga salita ay nakadagan sa amin. Ang aswang ay hindi lang isang nilalang. Isa itong sumpa, isang sumpa na hindi matatakasan, isang sumpa na ipinanganak mula sa kalungkutan ng nalunod na nayon. At ngayon, kami na ang bahagi ng kanyang gutom. Kailangan na nating umalis, sabi ni Nico sa wakas. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Tumango ako at naramdaman ko ang parehong pakiramdam ng kawalan ng pag-asa na dumapo sa akin. Oo, pero kailangan nating maghanap ng paraan para itigil ito. Kung hindi, lahat tayo ay malulunod nito. Lumusog ang tingin ni Aling Tersing at iniabot niya ang kanyang malamig at matigas na kamay upang hawakan ang aking braso. Inaalala nito ang inyong mga pangalan at hindi ito titigil hanggang sa makuha ang lahat. Pero tandaan mo, hindi lang kayo mga biktima. Kayo ay bahagi na ng kwento. At hindi matatapos ang kwentong iyon. Hindi ito matatapos hanggat hindi nakahanap ng kapayapaan ang mga tinig ng mga nalunod. Bumalik kami sa aming daan, ngunit habang umaalis kami sa pantalan, naramdaman ko ang presensya ng lawa na patuloy na nagmamasid mula sa tubig. Naibunyag na ang sumpa at hindi pa kami tapos sa kanya. Ilang araw na ang lumipas mula nang umalis kami sa lawa. Ngunit kahit nasa kaligtasan ng bayan, hindi kami nakaligtas sa bangungot. Ang alaala ng pagkawala ni Jasmine ay patuloy na bumabagabag sa amin, parang isang walang katapusang bulong sa likod ng aming mga isipan. Hindi namin maaalis ang imahe ng tubig na lumulon sa kanya, pati na rin ang bigat ng mga salitang ibinahagi ni Aling Tersing. Ang aswang, ang sumpa, lahat ng ito ay napakabigat upang maunawaan at gayon pa man, hindi kami makatulog sa mga ito. Pagkatapos, isang umaga, nagbago ang lahat. Bumalik si Jasmine. Lumabas siya sa dulo ng bayan, naglalakad ng dahan-dahan sa pangunahing kalsada na parang wala nangyari, parang bagong galing lang sa isang mahabang biyahe. Ngunit may mali, hindi na siya katulad ng dati. Ang mga mata niya na dating puno ng buhay, ngayon ay malabo at malayo, na parang may iba, isang tao, ang kumupkop sa kanyang katawan. Ang ngiti niya ay labis na malapad, sobrang lapad. Ang ekspresyon ng mukha niya ay wala ng laman, parang maskara na isinusuot ng isang bagay na nagkukunwaring siya. Pagkadakita namin sa kanya, ang dugo sa aking mga ugat ay parang tumigil sa pagdaloy. Nararamdaman ko ang lamig ng hangin, parang may nagbago sa paligid. Lahat kami ay nakatigil, hindi makagalaw habang papalapit siya sa amin. Ang katahimikan ay hindi matiis. Ang bawat hakbang niya ay parang isang mabigat na tunog na umaabot sa aking dibdib. Jasmine? Ang boses ni Nico ay nanginginig. Ang mga mata niya ay malaki at puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Talaga bang ikaw yan? Huminto siya sa harap ni Nico at initilt ang kanyang ulo, hindi nawawala ang ngiti. Siyempre ako nga, Nico, sabi niya. Ang boses ay matamis at pamilyar. Ngunit may mali dito. Mayroong hindi tama. Namiss ko kayo, kayong lahat. Ang paraan ng pagbigkas niya, hindi na yon si Jasmine. Ang boses niya ay malamig, malayo. At may isang paraan ng kanyang mga mata
na tumitig kay Nico na para bang may alam siyang mga bagay na hindi niya dapat malaman, mga bagay na tanging ang lola lang ni Nico ang makakaalam. Si Nico ay umatras ng kaunti. Ang kilay ay nakakunot. Anong ibig mong sabihin? Namiss mo kami? Saan ka galing? Anong nangyari? Ang ngiti ni Jasmine ay mas lalawak pa, ngunit mukhang pilit. Parang pinagpipilitan niyang ngumiti, ini-stretch ang mukha sa isang hindi likas na paraan. Kasama ko siya, Nico. Kasama ko si Lolo. Sabi niya, kumusta na? Ang mukha ni Nico ay nawalan ng kulay. Matagal nang pumanaw ang kanyang lola, ngunit ang paraan ng pagsasalita ni Jasmine, ang imitasyon ng kanyang boses, malambot at mahinahon, ay nagbigay ng kilabot sa kanya. Jasmine! Nagsimula si Nico. Ang boses ay nanginginig. Paano mo nalaman tungkol kay Lolo? Ngunit bago pa siya makasagot, tumingin si Jasmine sa akin. Ang mga mata niya ay kumikislap ng isang bagay na hindi ko matukoy. Lando, sabi niya, ang tono ay biglang malamig. Alam ko ang ginagawa mo. Akala mo'y nag-film lang kayo ng dokumentaryo. Pero pinapalala mo lang. Humarap ako, hindi alam kung anong sasabihin. Wala akong ideya kung paano niya nalaman iyon. Hindi ko pa nga napag-uusapan ang investigasyon, hindi sa harap niya. Pero parang alam na niya ang lahat, bawat detalye na tinatago namin mula sa mundo. Bumukas sana ako upang magsalita, ngunit pinutol ako ni Jasmine, bumaling muli kay Nico. Lumapit siya sa kanya, at sa pagkakataong ito, mayroong isang bagay sa kanyang mga mata na nagpaparamdam sa akin ng takot. Hinawakan niya ang pisngi ni Nico, ang mga daliri niya malamig na parang yelo. Matagal na kitang hinihintay, Nico. Lahat kami. Ang lola mo. Sobrang lungkot. Nag-flinch si Nico. Ang hininga niya ay naputol. Tama na. Please. Ngunit si Jasmine ay patuloy lang sa ngiti. At pagkatapos, bumulong siya ng isang bagay. Napakababa na halos hindi marinig, ngunit narinig ko ito. Alam ko ang lahat. Alam ko kung ano ang kinakatakutan mo. Alam ko ang ginawa mo. Ang mga salitang iyon ay dumaan sa katahimikan at ang hangin ay naging mabigat sa takot. Ang mukha ni Nico ay nagbago, para bang ang mga salitang iyon ay tinamaan siya ng pisikal. Jasmine, please. Bulong ni Nico, lumalayo mula sa kanya. Ngunit hindi siya pinigilan. Sa halip, sinundan siya ni Jasmine. Ang mga hakbang ay malumanay ngunit matatag. Ang iba ay hindi makagalaw. Ang mga mata ay nakatutok sa eksena na nagaganap. Nang gabing iyon, nagkaroon ng mas madilim na pag-ikot. Nasa loob kami ng maliit na bahay na tinutuluyan namin ng magsimulang magbulong. Una ay mahina, parang hangin. Malambot at magaan. Ngunit habang lumalakas, napansin namin ng mga boses. Ang boses ni Jasmine, oo, ngunit hindi niya sariling boses. Ang boses na bumubulong sa mga dingding ay ang boses ng kanyang lola. Tinatawag niya si Nico, unang mahina, at pagkatapos ay mas matindi. Nico, Nico, lumapit ka sa akin. Tumigil si Nico, ang dugo sa kanyang mukha ay nawala. Tumingin siya sa amin, ang mga mata ay punong-puno ng takot. Yan ang boses ng lola ko, sabi niya, halos hindi makapagsalita. Patuloy ang mga bulong. Ngayon ay mas malalakas at si Jasmine ay nakatayo sa pintuan. Ang ngiti ay nakapako. Ang mga mata niya ay walang tingin. Hindi siya gumagalaw, hindi nagsasalita. Ngunit naroroon siya, nanonood sa amin, nagmamasid. Si Nico ay tumayo ng dahan-dahan. Ang katawan ay nanginginig. Para siyang nahipnotismo, tinutokso ng boses. Kailangan kong pumunta sa kanya. Kailangan niya ako. Huwag! Sigaw ko, hinawakan ang braso niya. Nico, tumigil ka. Hindi siya yan. Ang aswang yan.
Ginagamit siya para lituhin ka. Ngunit huli na. Hinila siya ni Nico palayo sa akin. Ang mga mata ay malabo at naglakad papalabas ng pinto. Walang sinabi si Jasmine. Hindi na niya kailangang magsalita. Ang mga mata niya ay kumikislap, malamig at puno ng kaalaman habang pinapanood niya si Nico na umalis. Sa labas, ang gabi ay madilim at mabigat. Ang hangin ay puno ng takot. Ang mga yapak ni Nico ay sumasalamin sa kalsada. Ang katawan ay gumagalaw laban sa kanyang kalooban na parang may kumontrol sa kanya. Hindi kami nakagalaw, hindi kami makaalis. Nakulong kami sa bangungot na ito, hindi alam kung ano ang gagawin o kung paano siya ililigtas. Siya ba talaga si Jasmine? O ang bagay na nagsuot ng kanyang mukha, ang aswang, ang kumokontrol sa bawat galaw niya? Wala kaming kasagutan. Ang tanging alam namin ay mas malala pa ang darating. Hindi ko na kayang tiisin pa. Ang bigat ng lahat ng nangyari. Ang takot, ang kawalan ng katiyakan, ang pagbabago ni Jasmine, ang pagbaba ni Nico sa kabaliwan, ang patuloy na pakiramdam ng isang bagay na nagtatago sa likod ng kurtina ng realidad. Hindi na ito matiis. Parang nakulong kami lahat sa isang bangungot na walang katapusan. Nagdesisyon akong bumalik sa lugar kung saan lahat ito nagsimula. Ang mga nakalubog na guho ng kapilya sa San Roque. Nag-isa naglakad ako sa makapal na kagubatan. Ang hangin ay mabigat at makapal at ang mga tunog ng kalikasan ay malayo at nakakatakot. Pamilyar na ang daan pero parang iba na. Mas madilim, para bang ang mismong lupa ay humihinga, naghihintay ng isang bagay. Ang tubig ay parang sirenang tumatawag sa akin at bawat hakbang na tinatahak ko ay tila bumigat. Tumaas ang tubig kaysa dati, tinakpan ang karamihan ng mga guho na ang tanging natitirang bakas ng sinaunang istruktura ay ang mga pader ng kapilya na nakalubog sa ilalim ng tubig. Nakita ko ang anino ng mga pader ng kapilya sa ilalim ng tubig. Ang kanilang mga luma at basag na ibabaw ay halos hindi na makikilala sa lumiliit na liwanag. Isang panginginig ang dumapo sa aking gulugod. Pero pinilit kong iwaksi ito. Kailangan kong tapusin ito. Bumaba ako sa ilalim ng tubig. Ang malamig na agos ay tumakip sa akin na parang isang libingan at lumangoy patungo sa mga guho. Habang papalapit ako sa kapilya, naramdaman ko na mas malamig ang hangin at mas mabigat ang tubig. Diyan sa gitna ng altar na dati, isang kakaibang bagay ang aking nakita. Ang pagtibok ng tubig. Noong una, inisip ko na ang galaw ng alon lamang. Pero habang papalapit ako, nakita ko ito. Isang masa, isang hugis na hindi regular. Tumitibok kasabay ng pintig ng aking puso. Wala akong nakitang katulad nito. Isang masa, madilim at namamaga na lumulutang sa ilalim ng tubig. Isang bagay na parang organiko. Hinawakan ko ito, nag-atubili ng ilang saglit bago ipagpatuloy. Ang pakiramdam ay parang isang kuryenteng dumaloy sa aking katawan. Isang malamig at hindi likas na pakiramdam na nagpasakit sa aking tiyan. Ang masa ay malambot pero may hindi likas na tigas na hindi nararapat sa tubig. Tumibok ito muli at umatras ako. Biglang napagtanto kung ano ang tinitingnan ko. Isa itong puso. Hindi basta puso. Ito ay isang napakabigat na puso. Ang mga ugat at arterya ay nakikita, tumitibok ng ritmo na hindi akma sa buhay. Hindi lamang ito isang organo. Ito ay isang bagay. Isang buhay na nilalang. Isang sinaunang nilalang. Sumabog sa aking isipan ang pagkaalam. Ito ang aswang. Hindi isang nilalang ng laman at dugo, kundi isang buhay na alaala. Isang sumpa sa bayan ng San Roque. Ito ang gutom, ang walang katapusang pangangailangan para sa buhay na ipinasa sa mga henerasyon. Hindi ito isang halimaw, kundi ang kolektibong alaala
ng isang bayan na pumanaw. Ang gutom na naging mas nakakatakot pa. Ang aswang ay ang bayan, ang sumpa, ang puso ng San Roque. Laging narito, nakatago sa ilalim ng tubig, kumakain sa mga alaala, sa sakit, sa takot ng mga namatay at ng mga naiwan. Ginawa kaming bahagi nito. Ginagamit kami upang mapahaba ang kanyang pag-iral, upang mapakain ang walang katapusang gutom nito. At gusto nitong manatili ako, isang tinig, isang bulong sa tubig na umaga sa aking isipan. Manatili ka sa amin, ikaw ay kabilang dito, magpakailanman. Ang tubig sa paligid ko ay nagsimulang mag-ikot. Ang pagtibok ng puso ay lumakas, umuugong. Parang tinatawag ako. Hinihikayat akong manatili, maging bahagi ng walang katapusang siklo ng gutom at kamatayan ng bayan. Ang mga braso ko ay bumigat. Nagsimula akong maramdamang mawala ng lakas. Parang may isang bagay na humihila sa akin pababa sa kailaliman. Lumaban ako. Kailangan kong lumaban. Lumangoy ako patungo sa ibabaw. Ang bigat ng tubig ay nagsisimulang magpiga sa akin. Pero nararamdaman ko ang hatak ng puso, ang hatak ng sumpa na nais akong hilahin pababa. Ang aking paghinga ay pumutok ng hindi regular habang ako ay sumabog sa ibabaw, naghahanap ng hangin, ngunit ang tinig ay sumunod sa akin. Manatili ka sa amin. Ang bulong muli. Mas malakas ngayon, isang koro ng mga tinig. Lahat ng mga nilamon ng gutom ng San Roque. Tumingin ako pabalik sa mga guho. Ang aking puso ay mabilis na tumibok. Ang katawan ko ay nanginginig sa takot. Hindi ko kayang manatili. Hindi ko kayang maging isa na lamang sa mga bahagi ng bayan ng sumpang ito. Pero sa kaloob-looban ko, alam kong hindi pa tapos ang lahat. Ang aswang ay hindi lamang isang nilalang. Isa itong lugar. At hanggat ang sunken heart ng San Roque ay patuloy na tumitibok, hindi nito ako bibitawan. Ang puso ay tumibok muli at alam ko na noon na hindi ako aalis, hindi sa totoo, hindi kailanman. Nakawala ako. Sa isang paraan, nakaligtas ako. Ang takot na bumalot sa akin, ang bigat ng lahat ng aking natuklasan, pakiramdam ko ay sisikmurain ako anumang oras. Ngunit ako ay malaya, o kaya akala ko lang. Bumalik ako sa bahay, pagod at sugatan. Ang isipan ko'y patuloy na inuukit ang mga kapilakilabot na aking naranasan. Ang masa sa tubig, ang puso, ang walang katapusang gutom ng San Roque. Nasa loob ko pa rin ito, kumakain sa aking katinuan. Hindi ko kayang itago ito sa sarili ko. Kailangang malaman ng mundo. Ang mga kuha ko sa video, ang ebidensya ng sumpa, ang katotohanan ng aswang, kailangan itong makita. Kaya, in-upload ko ang video online. Hindi inaasahan kung anong mangyayari. Ang video ay naging viral. Tumagsa ang mga view, puno ng mga komento, at bigla, hindi na ako simpleng tao na nakaligtas mula sa isang salot na baryo. Naging bahagi ako ng isang mas malaki. Isang bagay na umatak ng pansin ng mga tao mula sa buong mundo. Ngunit gaano man karami ang nakakita, gaano man karami ang nagkomento sa takot, hindi ko maiwasang tanggapin kung anong sumunod sa akin. Pumait ang mga gabi. Ang mga bangungot ay naging mga gising na teror. Inusig ako, hindi ng mga bagay na iniwan ko, kundi ng mga bagay na dinala ko pabalik. Isang gabi, habang ako'y mag-isa sa madilim kong apartment, pinapanood ang viral na video na muling tumakbo sa aking screen, narinig ko ang isang nakakatakot na tawa na umaling-awngaw sa buong kwarto. Mahina, ngunit hindi mapagkakamali. Tawa ng aking bunso na kapatid. Pareho ng tunog na narinig ko ilang taon na ang nakararaan bago siya pumanaw. Tumigil ako. Umingay ulit ang tawa at mas malinaw, isang malambing, inosenteng tunog na nagbigay ng malamig na panginginig sa aking katawan.
Bumaling ako. Kalahating inaasahan na makita siya doon. Ngunit wala. Wala ni isa. Ang madilim na kwarto ko lang. Ngunit patuloy ang tawa. Parang nandoon lang sa likod ko. Kasing lapit ng humaplos. Pareho ng tawa, yun ang tawa na sumunod sa akin matagal na matapos siyang mamatay. Paano ito nandito? Paano nangyayari ito ngayon? Hinawakan ko ang aking kamera. Nanginginig ang aking mga kamay nang binuksan ko ito, ngunit wala. Walang anino. Walang anyo. Ngunit patuloy ang tunog ng kanyang tawa, ang malambing na tinig na umaling-awngaw muli sa buong kwarto. Hindi ko na alam. Talaga bang nakalayo na ako sa San Roque? O ang aswang ba ay sumunod sa akin? Naghihintay ba ito sa mga anino ng aking apartment katulad ng paghihintay nito sa kailaliman ng tubig? O hindi ba ako talaga nakalayo? Ang kamera ay kumislap at tinitigan ko ang screen. Ang puso ko'y mabilis ang pagtibok. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang nagsalita ako sa lens. Ang boses ko'y halos isang bulong. Akala ko ay dokumento ko lang ang sumpa. Pero ngayon naiintindihan ko. Ako pala ay bahagi ng lahat ng ito. Pumait ang screen. Anong palagay mo ang nangyari kay Lando? Sumunod ba ang aswang sa kanya?